Kapag sinabing XRM, isa lang agad ang pumapasok sa isipan natin, matibay at solid na motor. Isang 125cc underborn na motor na pwede kahit sa anong klaseng road condition dito sa ating bansa, mapabundok mayan o highway. Kahit saan ka lumingon may XRM. Kahit saang sulok ng Pilipinas may nagmamayari ng XRM. Dahil ang motor na ito, marami nang napatunayan. Marami ng rider ang sumubok nito at pabilib sa kanyang performance. Isa to sa pinakamatagumpay na motor ng Honda, itong Honda XRM 125. And now, they are keep upgrading sa motor na ito and give to the Filipino the better version of Honda XRM 125. At nasarapan nyo ngayon ang pinakabagong color variant sa Honda XRM 125 Mags Edition. It's not a game, it's a rich thing. Kumusta ka-isla? Umaasa ako na maganda yung araw mo today. And I'm glad to present to you the new color edition sa Honda XRM 125 Mags variant. Kadalasan na makikita natin ito ka-isla sa ganitong klaseng variant ng Honda XRM 125 is black red na color. At ngayon, meron na silang gray and black with matching yellow decals at maganda yung graphics ng XRM dito. Maganda yung looks, bumagay sa color combination dito sa XRM 125. Yung kanyang mga graphics, minimal lang at nakapagbigay ng premium looking dito sa Honda XRM 125 Mags variant. At syempre, hindi lang ang kapugian ng pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan natin yung mga specification ng motor, kung ano nga ba nadagdag dito sa Honda XRM 125. Unahin natin sa headlight. Ang headlight dito guys, ganun pa rin, inspired by CRF 150 yung headlight ng XRM. Naka-halogen bulb type yung kanyang fog light. And then yung kanyang signal light naman is naka-bulb type. And kaya sinabi ko parati, ito ay naka-plastic yung bracket dito. And madali itong mabali kapag natumba. Yung dating XRM 125 is metal yung bracket. And I hope they keep it there. Ibalik nila yung dating bracket na XRM na metal dito sa kanyang signal light. Kasi matibay kasi yun eh. Kapag natumba to, itong plastic madali itong mabali. At sa kanyang front fender naman, matibay rin ito. Maganda yung plastic and then quality na ginamit dito ni Honda. Din sa kanyang gulong, kaya nang sinabi ko kanina, ito ay naka-mags at pwedeng mo to i-tubeless. Pero ito mga kaisla, kapag binili mo to sa kasa talaga is naka-interior. So pwede mo naman to i-tubeless. Sa kanyang suspension naman, the same pa rin sa mga previous na XRM 125, yung kanyang front suspension. Sa kanyang braking system, mas malaki na yung kanyang disc plate and then naka-single piston Nissin caliper pa rin. Ang brand ng kanyang disc brake is GSK and then Nissin caliper. So para sa akin, maganda naman yung kapit dito at maganda yung quality ng kanyang disc plate and then yung kanyang braking system. So ang size ng gulong sa harap is 70 by 90-17. So pwede mo itong i-tubeless ka-isla, pero ito ay naka-interior pa rin kapag binili mo to sa kasa. Sa likod naman, ito ay naka-disc brake sa likod at naka-single piston Nissin caliper pa rin. So maganda rin yung kanyang braking system dito. At yung kanyang size ng gulong naman sa likod, ito ay mayroong size na 80 by 90-17. So pwede mo rin itong i-tubeless, pero ito ay naka-interior type pa rin yung gulong sa likod. So maganda yung gulong, maganda rin yung braking system. Sa tail light naman guys, walang binago si Honda dito. Ito ay naka-bulb type pa rin. Yung design ng tail light is the same pa rin sa previous XRM 125. Pati yung kanyang rear fender ay walang binago o iniba si Honda dito. Sa kanyang upuan naman ay the same pa rin yung lambot nito. Yung lapad ay walang binago. Sa naman lang si Honda ay ilandahan naman itong kanyang cover sa upuan. So ito pa rin to, yung cover, yung mga regular na cover ng mga motor. Yun yung ginamit ni Honda dito. Para sa akin, okay lang din naman ito. Matagal itong masira, wag lang kalmutin ng pusa. At ito yung kanyang mga switch function ka-isla. Ito yung sa kanyang signal light na switch, tapos bosina, and then sa kanyang headlight switch. Sa quality naman ng kanyang mga switch function dito, maganda rin yung ginamit na
kuha nito ni Honda, plastic. Matibay rin ito, matagal rin ito masisira yung switch niya. And sa kabilang side naman, ito matatagpuan yung push start button. Wala nang ibang switch dito Kaisla kundi push start button lang. At syempre ito ay naka-digital display meter panel. So maliit lang yung kanyang display Kaisla, para lang calculator. At ito makikita yung mga indicator na kailangan mo sa biyahe. At regarding naman sa kanyang engine specification Kaisla, ito ay equipped ng single cylinder, 4-stroke single overhead cam air-cooled FGM FI engine. So FI na to Kaisla, hindi to kaya sa dati na carburetor pa. At sa naghanap ng carburetor na XRM125 ay wala na yun mabibili sa kasa ngayon. Peace out na kasi yun matagal lang peace out yung carb simula nung lumabas itong FI ng XRM125. At ito ay mayroong bore na 52.4mm at stroke na 57.9mm. Tapos mayroon siyang engine displacement na 125cc na kayang mag-generate ng 9.5 horsepower at 7,500 revolution per minute. At ang kanyang maximum peak torque naman is 9.55 Nm, kaya niyang ma-achieve yan sa loob ng 6,500 revolution per minute. In terms naman sa kanyang dimension, ang motor na ito mayroong height na 1,045mm at width or lapad ng motor na 817mm. Seat height na 774mm na kayang-kaya ng mga 5'4", 5'3" na height nating mga Pilipino. Ang kanyang length naman is 1,927mm. Ang wheelbase is 1,239mm. At ang kanyang ground clearance na 144mm. So mataas yung kanyang ground clearance, saktong-sakto sa mga maputik, bato-bato na kalsada dito sa ating bansa. Tapos ang kanyang oil tank capacity is 0.9 liters. At ang kanyang fuel tank capacity is 3.9 liters. Ang kanyang fuel consumption Kaisla is 55 km per liter. Depende na yan kung paano mo gagamitin yung Honda XRM 125 mo. Pero based in my experience, matipid talaga ito kumonsumo ng gasolina. Sa usapang price naman tayo kung magkano itong Honda XRM 125. Ang price ito is 77 to 78,000 pesos. Mabibili mo to sa motor trade or punta ka lang sa kahit anong motor trade na malapit sa iyo. Mayroong available na Honda XRM 125 na ganitong klaseng color Kaisla. Mag-inquire lang kayo doon. At kapag installment mo to kukunin, ito ay mayroong down payment na 3,700. Tapos yung kanyang monthly is 3,600 Kaisla. So murang-mura lang itong Honda XRM 125. Mabibili mo to sa motor trade or any motor trade nationwide na malapit sa iyo. So para sa akin kung sa mga XRM 125 na series lang, ito yung pinakalabis na variant nila kasi ito ay naka-mags type at pwedeng mo tong i-tubeless. At maiiwasan mo na yung abala sa biyahe kapag ikaw ay biglang nabuslot yung gulong mo. Sa engine performance, sa handling ay dissimilar naman sila sa mga previous na XRM 125. Sa series ng XRM 125, ano pa rin yung handling nito, yung engine performance ay wala namang pinagkaiba. Ang advantage lang sa ganitong klaseng XRM 125, itong mags na variant is yung nga, pwede mo i-tubeless yung kanyang gulong kasi naka-mags nga at matibay yung mags na gulong over door sa spoke na gulong. And then ito ay naka dual disc brake harap at likod. So maganda yung braking power at yung braking force niya. So tapos ito yung bago. Malamig sa mata yung kanyang color combination. Nagustuhan ko ang kanyang color combination dito sa bagong Honda XRM 125 Kaisla. And honestly, napabilib ako dito. And that's all for today's vlog. Thank you for watching Motors Kaisla. And then don't forget to like, comment, and then subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin na gagawin natin dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motors Kaisla. Nagpahimangno na mag-amping kanunay o higugmang Ginoo labaw sa tanan. Rise up always. Peace. Bye-bye.